Well, another video, another new online loan app po yung i-share ko sa inyo na ma-download po natin siya sa Google Play Store. And guess what? Na-approve po ako. May instant loan offer po siya sa akin. At hindi lang yon dahil sinubukan ko nga po siya. At legit, pumasok siya sa aking disbursement account. Grabe, hindi ako makapaniwala na dahil kabago-bago niya pa lang, nakakapangutang pala talaga agad-agad. Wow. As in, very, very fast disbursement, fast approval. No income proof needed. Very easy to apply. Pero syempre, dahil bago lang ito, wag niyo munang i-download, no? Panoorin niyo muna yung video na ito. Kasi sa video na ito, malalaman niyo yung full detail sa bagong loan app na ito, which is itong si Peso X Loan App. Under po siya kay Gulzara Lending Corporation, which is alam niyo naman kapag mga bagong loan app, no? Tinitingnan agad natin yan sa SEC website under sa list of recorded online lending platform kung nandun po siya kasi loan app po ito. Since bago siya, so tinignan natin and I found out po hindi po pala nakaregister siya doon. So siguro dahil bago lang siya. Kaya nga po diba sinisilip natin, no? Kasi kahit naman sa SEC website ang dami pa rin namang mga loan app ngayon na talagang ligwak talaga. Well, alam ko, excited kayong malaman ang full details nitong si Peso X Loan App. But before I start, disclaimer lang muna tayo, no? I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored po. This is just based on my personal experience lang po na gusto kong i-share sa inyo. Hindi para makuta kayo dito, kundi para mabigyan kayo ng tamang expectation before trying this new loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, you can consider subscribing at i-click yung bell button para lahat ng videos ko is-update na notified ka. Well, back to this new Peso X Loan App. And from the moment that I'm trying this loan app po, as of now, parang isa pa lang ako sa magda-download po dito. Wala pa siyang ka-ratings and wala pa siyang ka-review. Well, dahil mainit-init pa tong loan app po na ito, no? Again, panoorin niyo po muna yung video before trying. Kasi mahalaga malaman po yung kanyang application process kasi hindi naman tayo ma-aprobahan kung hindi tayo mag-undergo noon. At kung ano yung mga hinihingi niya pong requirements, do wala siyang income proof. Well, in-install ko po yung app and then ang bubungad po agad sa atin po, no, yung kanilang information collection policy. Well, after po nito, magdadirect po ako sa pinaka-dashboard po ni Peso X na may maximum loan amount daw po siya worth up to 50,000 pesos. Pero ito guys, is subject for evaluation siya ha. Doesn't guaranteed na ito talaga ang ibibigay niya, yung 50,000 pesos. So, subject for evaluation po tayong lahat. Anyways, dito po, no, we need to input our mobile phone number na pang-register po natin dito sa app. And after po niyan, magpapadala po sila sa atin ng OTP or verification code. I-enter lang po natin kapag naka-receive po tayo. And then after po niyan, again, nag-direct po ulit tayo sa pinaka-dashboard po niya. I-click na po natin tong apply now. Well, dito po ang bumungad po sa atin is the basic information, including our personal information. And then dito sa personal information nga po, natanong nila tayo dito kung may online loans daw ba tayo currently. May mga questionnaires sila dito about kung may overdue daw ba tayo, magkano daw yung hiniram natin na pera, mga ganun po, no? So, sasagutan lang po natin yan. And after po niyan is the educational level, fill upan daw po natin, type of housing, marital status, monthly expenses. And then dito sa baba is the contact information. Nanghihingi po sila dito ng ating email address. And then after po niyan, dito sa pinakababa is the work information na po. And then dito guys, under naman po ng employment status, wala po tayong magiging problema kasi everybody can apply kahit ikaw ay full-time na work, unemployed, student man yan, freelance business owner, or part-time ka man, okay lang yon. So pipili ka ng isa dyan kasi again, formality lang po ito. Hindi sila nagre-require ng kahit anong income proof, kahit pa po anong piliin natin dito. Anyways, no, after po natin ma-fill upan lahat po ng kailangan nila dyan sa ating basic information, ang next step po is the contact information na po or the contact references po, the emergency contacts po ito. And tatlo po yung hinihingi nila dito, no? So, ito po ay magdadirect sa ating phone book list. And then after po nito is our identification or our ID information na po. And for you to have an idea kung ano po yung mga IDs po na nire-require po nila, ito lang yon. So, ang dami nito. Puro government IDs po yung hinihingi nila. So, pipili lang po tayo ng isa lang naman. And then after po nyan, pipicturan po natin. Kapag napicturan po natin, mag-auto-capture yung ating ID details including our full name, ID number, date of birth, and gender. So, i-check na lang po natin kung yan po ay tama. And then after po nyan, this is followed by our facial recognition or facial verification na. So, magsa-selfie lang po tayo dito. And then after po nyan, we need to input then our withdrawal account. Anyways, no, e-wallet tsaka bank account po yung nare-require po nila dito. Pinili ko lang po is under ng e-wallet which is itong sa GCash. Then after po nito, sinubmit
ko na siya and then right away guys, nagka-countdown na siya into 5 seconds lang naman and then after nyan, meron tayong instant loan offer worth 4,000 pesos. And then dito guys, no, ito yung pinaka-maximum loan amount na pwede nilang ipautang sa akin. Pinaka-minimum amount po is 1,000 pesos. Anyways, no, sa 4,000 pesos po, binigyan niya ako ng dalawang loan terms which is 2 terms tsaka 3 terms. Alam niyo naman kapag mga itong mga loan up, no, pinaka-short period of time lang po yung pinipili ko which is itong 2 terms. And nakita niyo naman yung details, no, from the moment or from the time that I'm trying this loan up po, no, is within 7 days to pay po yung aking payments sa first repayment ko and then ang interval niya sa second repayment is 7 days to pay din. So, lumalabas po na 14 days to pay. Wala to yung details ng repayment ko, no, so lumalabas din naman na 2 beses ko nga lang siyang babayaran kasi mawa-waive naman daw yung piso lang. Nakakaya naman sa piso, diba? Last installment ko kapag on time daw po ako magbayad. Kinompute ko siya and then lumalabas po na nasa 19.95% po yung aking interest rate for 14 days to pay. Well, mataas siya, no? Pero, tingnan natin. Buo kaya siyang matatanggap? Kasi dito po, binalikan ko, no, yung aking loan details. Wala kasing naka-declare kung buo siyang matatanggap. Pero of course, no, tingnan ko yung kanyang loan agreement. Meron lang silang sample computation dito about sa ating loan and interest rate. Sample lang siya actually guys, no? At walang nakalagay dito kung buo talaga siyang matatanggap. So, bumalik ako doon at binabaan ko yung aking loan amount kasi gusto ko siyang subukan kasi para malaman ko rin, no, kung buo ba talaga siya matatanggap. Binaba ko siya sa 1,000 pesos. Malabas po 1,200 po yung total na babayaran ko at lumalabas yun na 20% of my loan amount. Yun po yung babayaran ko. So, sinubukan ko nga po siya. Kinik ko yung loan agreement and then click natin tong to get cash sa baba. Then after po niyan, reviewing na po agad-agad. Then guys, no, agad-agad din. Pumasok siya sa aking GCash account na receive po natin at hindi po siya buong matatanggap. As you can see po, no, naka-receive po ako ng 750 pesos sa 1,000 pesos na loan amount ko. Grabe, 25% yung service fee or processing fee ba yun? Kasi hindi siya buong matatanggap no? 25% clearly kasi 750 na lang na-receive ko 250 yung bawas. And then of course, na may interest rate pa tayo worth 20%. So lumalabas po na nasa 45% yung pinaka-effective interest rate nila sa atin. All in all, 45% of my loan amount for 14 days. Grabe, ang taas nun. Sobrang taas nun, ano? Almost 50% of my loan amount. Nakakaloka. Pero guys, legit na nakakautang. Nakita niyo naman no, naka-disburse tayo at pumasok talaga agad-agad. Very fast approval, fast disbursement. Pero hindi siya buong matatanggap. And again, hindi ko siya mararecommend kasi mataas yung interest rate, almost 50% for 14 days to pay, and then every 7 days yung repayment niya, hindi buong matatanggap. Pal-expect na po talaga natin ito, no? Kasi kapag madali ang application, mabilis ang pera, walang hinihinging requirements, mataas na mataas po talaga yung interest. Hindi lang mataas mataas na mataas talaga yung interest rates niya. Please, pag-isipan yung mabuti kung gusto nyo mangutang dito kasi wala naman ako magagawa kung gusto nyo talagang utangan to, pero at least na-share ko sa inyo, nabigyan ko kayo ng heads up before trying. Well, sino sa inyo dito nakapag-try din dito kahit Peso X loan up? You can comment down below po and don't worry, lagi ako mag-a-update sa inyo and then follow nyo rin ako sa aking FB page. Doon po ako nag-a-update po everything about Ola or loan apps po. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. I-click yung bell button para lahat ng videos kayo updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!